gihapon nato ang init. Amen. Muuyon pa mo na. Maski magpasilong ta, mabati pa nato landong, pero ang hangin nga muigo sa atong panit, init gihapon nga hangin. Pero at least, dili na masunog di na mauga atong utok sa kainit. Ayaw mo kumpiyansa si bulad anang init. Okay man ang hardworking ta, parang nasa bukid, okay man ang hardworking ta, pero ang pingi yung tawag po imong lawas kay isa ra na kabuo. Dili ra ba pwede nga wala ra ba'y baligya nga lawas dito sa Shopee? O dito baka ato kas pagadian sa Quezano, walay baligya ang lawas dito. Ang uban, di naman sila ka palit o bagong lawas, kato makortahan, nakop na lagbata kay pangwaan o mga internal organs, puli sa ilaha. Dinikanan, ang pinta. Dili lang po kay ang mga bata o kaya pingan, ito po mga ginikanan, magamping po ta. Kasi mga ginikanan, tas kamot, amping po mo, kay may nagtagahit, ikawan ako, huwag ako sa Ginoo, hayahay na kayo. Yung kisa, may matiman na yung mga anak. Mag-amping ta. Amping igsuon. Ayaw kumpiyansa. So naanatas panahon nga grabe kainit ang panahon. Sama ka ron, nabati ba ninyong kainit? Inita kayo, Pastor Oy. Napoy naghimo po og vlog dito sa social media. Gitistingan na siguro tao kuan unsay pagbati dito sa impierno. Pero grabe kainit to. Init na gani, mabati na to, uhaw. Grabe po nga kauhaw. Sa panahon nating init, na ay kauhaw. Kung kuan man doon, nga moabot mo na Pastor. Because what is happening in the physical realm, unsay nagakahitabo sa physical realm, is a mirror of what is happening in the spiritual realm. Siguro sa atong panahon karon sa spiritualong kabahin, daghan ng nag-anto sa kainit sa mga pagsulay. Ba't dili na biya basta-basta sa atong panahon ron? Disgrasya disgrasya dito. Patay dito. Ultimo mag-igsuon, mag-unay. Ultimo amahan o anak, mag-unay. Magsilingan, mag-unay. Gubot na. Dili na basta-basta ron nga panahon. Nagkinahanglan na kita sa intervention sa Ginoo. So ay mabati nato ang kauhaw na ay itawag ngita o katagbawan. In John chapter 4 verse 13 to 14, yun ang pulong sa Ginoo. Jesus answered, "Everyone who drinks this water," sa Bisaya, si Jesus mitubag, "ang muinom ni ining tubiga, uhawon pag-usap. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayon uhawon, kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan, nga muhatag og buhing tubig o kinabuhing walay katapusan." Ang Dios magapanalangin siyang pulong. Ug nagatuo ko samtang nagabasa ko na anak kay nadawat. Dura pa humana siguro wala. Mana siguro ko. Napay wa kadawat. Ingon dias Jesus, ang moinom nining tubigan, kini nga mao nga passage. Kung nahinumduman ninyo, nahisgutan nato ni mga 2 weeks or 3 or a month ago. Sa dihang usa ka babae nga naa dito sa Tabay, sa Samaria. Hinumdum mo? Edi utong-tutok ni ato si Jesus. Naglingkod siya sa Tabay, tiyod-tiyod, migawas ang usa ka babae kay magkalos yung tubig. Ingon si Jesus, "Paingnar ko." Ingon na babae, "Sir, wa baka ng kuyawan, wa baka ng kuyapi. Nga ako Samariano, ikaw Hudiyo."
Gidili ra ba nga ang Hudiyo makiksandurot sa mga dili Hudiyo? Ingon si Jesus, kung nasayot ka pa lamang, kinsa ang nangayo kanimo, kinsa ang katubang nimo, mangayo kagayon niya sa tubig. Ingon ang babae, kung saan man nimo pagkalos og tubig, nga lawuman niya wa kay kabo, ako na ako'y kabo. Ingon si Jesus, ang muinom ni ining tubig, gitudlo ni Jesus ang atabay. Unya kato siya nga atabay is gitawag ko siya og well of Jacob. Tabay ni Jacob. Gikan pa to sa ilang katiguangan. Time pa ni Jacob. Atong mahinumduman, si Jacob is the son of Isaac. Isaac is the son of Abraham. The seed, ginikanan sa Israel. Pila na katuig milabay katong tabaya. Mahubas na ang ubang tabay katong tabaya. Why hubas-hubas? Imagine na lang. Halos isa ka nasod. Kagamit atong tabay. No? Nakagamit pang Israel atong tabaya sa una. Ingon si Jesus, kining atabay, tuod man, subok na ng panahon. Pila ka anyo na milabay, naaaragihapon ng tabaya. Pila nakagubat milabay, naaaragihapon ng tabaya. Pila na ka mga higayon, pila nakahari miagi sa Israel, naaaragihapon ng atabay, subok na. Pero ingon gihapon si Jesus, ang muinom ni ining tubiga, uhawon. Aban, ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili gayon uhawon. Kana nga tubig, may lindot. Kasi may giuhaw diha mo. Dili ko ang nagatagbaw sa tawha. Dili soft drinks, dili ice juice, tubig. Dili mo ng Diyos o tubig. Tubig, wala yun mo sa guli o mga kuan. Wala siya pure na water. Wala siya kinangas ng lawas to hydrate our bodies. Ngun pa, ang moinom sa tubig nga ihatag ni Jesus, dili na uhawon. Kaya ang tubig nga akong gihatag, may imagine ako, kung ang Ginoo mohatag sa tubig, ingon siya, mahimo kini diha sa imong kinasuluran nga mga tuburan. Naadi ay mga tubod sa atong kinasuluran. I'm not talking of physical nga tubod, but it is more on spiritual. Na ay mga butang sa imong kinabuhi nga ready and prepared na, either mga gasa man na siya, dili mugana hangtod nga dili ka makatilaw sa tubig nga gikan ni Jesus. Nay mga tao maayo mosayaw pero walay dihog. Nay mga tao maayo mo kanta, maayo mosulti, walay dihog, walay anointing. Pero oras nga matilawan niya ang tubig nga gikan ni Jesus, maski pagway sermon diha kataas kayo, mubo lang nga mensahe, kayang mamuhat ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kana nga mga tubod nga naa diha sa imong kinabuhi, maabli na siya oras nga moinom ka sa tubig nga gidulot ni Jesus. Kay kini nga tubig, ingon pa, muhatag tuburan nga muhatag og buhing tubig o kinabuhing walay katapusan. Nganong gikinahanglan man nato nga mapuno gyud ta niining espirituhanong butang. Nganong kinahanglan na natong matagbaw, may spiritual fullness, pwede nato nga siya binisayon sa espirituhanon nga katagbawan. Nganong kinahanglan ng katagbawan? Tungod kay ang tao dili mo undang hangtod di matagbaw. Mao gyud nay ipangita sa tao katagbawan. Nga diin maski unsa kalayo adtuon, maski unsa ka riski, hala atuon buhaton gyud
tungod kay nangandoy katagbawan, ang uban mukapit na sa patalim, kay may na lang na naa siya'y masugdan, aron nga makapadung siya, makaadto siya sa katagbawan nga iyang gipangandoy. Apan lamang kung maghisgotag katagbawan, naay mga butang ni ining kalibutana, nga diin kung ang atong lantawon, daw makatagbaw, pero kakawangan lang di ay. Nabay dili kasabot diri og word nga kawang. Unsa man ang kawang? Sa in English pa, vanity. Dili get sa vanity. Sige. Waste of time. O usik-usik sa panahon. O kanang gitawag sayang. Aron pagin masabtan ginato ng word nga kakawangan, kinsa man ninyo imo pasalig nga magkabu og tubig, lumbaanay og salon og tubig, isod na to, lumbaanay mo, on ang usa ka bukak. Kinsa kay mo pasalig? Ha? Ug mapuno nimo, tagaan ka 1 million and house and lot. Waste of time. Waste of energy. Sugot mo? Dili. Kaya naman, sayang-sayang lang panahon. Gahago-hago lang. Muna yung vanity. Muna yung kakawangan. Kaya nakuha na nato. Muna yung muirog ta nga nasakta na to ba? Kung saan din ang kakawangan? Ina may mga Bisaya nga wag kasabot kakawangan. May pa rin mga subanin nga kasabot pag Bisaya. Usahay. So, kakawangan. Okay. Naay mga butang ni ining kalibutana nga daw makatagbaw, pero dili di ay tinuod makatagbaw. Kawang mga di ay. So, mga butanga. So, ato ning bantayan kay basin og naani ato mao ni ang atong gipaningkamutan og kabot, no? So, kining mga kakawangang butang, this is what make people satisfied. Kita mga temporal things or anything in this world. Worldly things are vanity. Everything in this world is vanity. Tanang butang nining kalibutana, kakawangan lang. So, may mga butang nining kalibutana nga kakawangan lang. House and lot. Sakyanan. Sa pa. Maski pag dako ang church building. Ano naman, pastor? Kaya nag-abot sa panahon, biyaan naman nato ang tanan. Kaya dito man tamo puyo singarian sa langit. Huwag na ka dito yung simbahan, nga di na yun madunot, di madugta. Bahalag maatrasan, dili magupok. Diba? Ang atong simbahan din vulnerable. Pwedeng maguba, pwedeng tayon, salagan o mga mga langgam. Kasi magbato-bato lang ako diha. Tingala yung taon sila nagtabi diri. May sig pamato. Ako dito sa luyo kay sig panghabog sa mga langgam kay maguba atong mga gatit, manalag na diha. So na magitawag mga temporal things in this world. Number 1, ay abi na number 1 na to, pastor. Kining gitawag of the opportunity for seeing and hearing. Sama na. Ito na masabtan ron. Ecclesiastes chapter 1 verse 8, ingon diha, ang tanang butang puno sa kalaay. Ang tao dili makasulti niini. Mas igilaan na dili makasulti. Ang mata dili matagbaw sa pagtan-aw. O ang dalonggan mapuno sa pagpaminaw. Di yan matagbaw, no? Kisa man diri hilig og salida. Tas ka mo. Maski pag 24/7 nato ng salida, di yan na mabusog na imong mata. Ha? Okay, sa diri hilig sige lang tao sa Facebook. Maski pag 24/7 nimo nang swipe diha,
Dili gid na matagbaw na imong mata. Di ka makaingon nga, oy, puno naman kayo akong mata. Mapuno lang na sa muta, pero di gid na mapuno sa unsay mga salila diyan, mga pasundayag diha. Di gid na mabusog. Hasta ang atong dalunggan. Sikag paminaw, Andre, paminaw dito, maski pagdunganon ni mong paminaw ang tanang nagsulti. Di yun mapuno ang dalunggan. Eyes never satisfied, ears never satisfied. Muna ang kalibutan, nagdahom sila, nga pinagi sa ilang mga pamantay o pang-maritis. May maritis nga doon eh. Ha? Pasensya na kayo ha, kung nagamit na ito ng term. Kabalo naman siguro tanong, kung muna na ng term karon para sa mga marine. Ano ang latest? Nagingon nga, maski pa adlaw, gabi, tamang himantay o manghimaritis. Di yun na makatagbaw. Ini kaugma, maura ko itong istorya hawa ko, nadungag ako. Sila lang nag-istorya ko, igadungag-dungag. Ang nadungag niya istorya, halaka, nagpasalba ang pulis dito, pusil kay. Punsisok na ang mga tao. May tabo na sa aman sa una, dito sa saan na itong lugar mas pagkadihan? Kawit, dito sa kawit. Ininugay ng mga tao. Pila na. Dito sa simbahan, ufiring. Iligon itong pinakagamang sisilyo. Pero dito sa aman, masuko pagdili, idawatong itong tag-mil-mil dito, binandong. Yan, kani mahatlok tulison niya. Nagdakag-dakong kwarta, niya taas kang pila, dugay kayo ka. Kulbaan sila ngay tulison. Lubaan na sila kinsay makauna dito. Gubot. Naay nagpasalba nga pulis. Bang! Kay aron nga magbantay mga tao. Chismis din mga tao. Saan ito? Saan itong buto? Ay, nagpasalba nga pulis. Natabi din sila. Ay, grabe ka dito sa kami. Kay kuwan, nagpasalba din ang pulis. Napoy ning dungag. Unya ay naigo. Napoy na kadungong pag-agi. Unya naigo. Abot dito sa sunod nga barangay, San Pedro, ingon dito sa San Pedro, nga nagpasalba ang pulis. Pag-abot dito sa Santiago, naay na iko. Mauto akong nadunggan dito. Nagpasalba ang pulis, naay na iko. Abi ba na kung nagpinusilay? Mao mapoy pag-agi atong isa. Taga-kampo. Diba, unahan sa Santiago, naman ay kampo, kampo Islam. Abot na dito. Hala, nagpinusilay na dito sa kawit. Wala na, dagan ang nangamatay ron. Maupoy pag-agi atong taga Santa Lucia. Pag-abot dito sa Santa Lucia, wala, nagagubang na. Unya, kung saan itong pulungan nagsugod? Nagpasalba ang pulis. Muna siya mahitabo sa Marites. Maura tong istoryahan. Why nadungag unta? Pero sila nag-istorya, di dungag-dungagan, ang nakadungog po, mo po'y i-update, undang mo na na. Wala po'y i-point na tao ha, pero kung naa mo na, undang mo na na. Kay walay katakbawan diha. Maski pag mahimo ka, di ba naaman to'y artista nga gi-titled siya Marites ng Bayan? Ang kisa to? Ogie Diaz, ba? Nga tanang sikritos mga artista, pangutan mo nimo siya, kabalo. Pero mangutan ako, tabaw siya kinabuhi. Nabisi pahinuon siya pag Marites, aron daghan pa siyang Marites. Undang na. Those opportunities are of vanity. Dili makatagbaw. Kay ning atubang nato dito sa Ginoo, dili mo ingon ang Ginoo dito. O kumusta man imong kinabuhi sa kalibutan? Updated ka ba? Dili mo ingon ang Ginoo na
Dili mo ingon ang Ginoo nga, unsa mo gi-official nga status ni Catherine Bernardo og ni kuan. Dili ka pangutan-on sa Ginoo na kundi kumusta ang imong pagkinabuhi. Ikaduha nga gitawag mga kakawangan, kanang gitawag aimless toil, pagpaningkamot nga walay direksyon. Mura bang kanang kamot sa orasan. Natoy bata, naglantaw siya sa orasan, hinuktok siya anak. Pagkatiyot-tiyot, ling-ling-ling man. Ang sa kadong, pasalamat ko sa Ginoo, wala ko gihimong orasan. Ang pangbata, ano di ay? Tibuok niyang kinabuhi, tuyok ko rin siya. Di ba kakapoy, anak? Muna kitawag pointless, aimless toil. In Ecclesiastes chapter 4 verse 8, may tao nga nag-inusara pagpuyo. Wala siya'y anak. Dili ni Marite siya na si Bible, ha? May tao nga nag-inusara pagpuyo, wala siya'y anak. Walay igsuon. Apan nagkapuliki siya pagtrabaho ug wala gayud matagbaw sa iyang bandi. Kinsa may iyang gitagan-an sa iyang hilabihan nga paningkamot ug nganong gihikawan man niya sa kalipay ang iyang kaugalingon. Kini usab walay kapuslanan, lisod kini nga paagi sa pagkinabuhi. Way igsoon, way anak, way bana, way asawa. Siya rang usa, nagpadato siyang kaugalingon, maski daghan na siyang bahandi, hala padato lang gihapon, ini kamatay niya. Ayahay kayo ang Republic of the Philippines. Kay katong iyang savings nga gisuod sa bangko. Moingon ang taga-bangko, uy, sa tao na, dormant, tama ba? Uy, wala naman ni natando. Magsabot-sabot tong manager. Itong background check ni din, ano ba na nagliyot ni Cortado? Nililiyot na rin. Pwede nila kwao. Lahing tao maka-enjoy. O dili ikabantay ang bangko atong kwartaha, ang sobrang kwarta nga naas bangko nga wa na natandog, ihagbong na sa bangko ngadto sa treasury sa Philippines. Hayahay. May pupuno. Sige, padayon mo. Ano, magsiminto pa ito mga karsada. Pero may lang po naging pasiminto. Niya, kung ipamulsa po, muna yun niya, sa imong kinabuhi, matod pa sa kanta, dinhi na lang ta sa igo ra. Kailan ba ba ito ta? Dinhi na lang ta sa igo ra. Layo pa kita sa kasalanan. Di na lang nag-utawag kaya wala ko memorize ta. Number 4. 3 pa diay. Minaw gidiay mo. Accumulation of wealth. Ang pagtigom ug daghang bahandi. Ecclesiastes 5 verse 10, siya nga nahigugma sa salapi, dili matagbaw sa salapi. O siya nga nahigugma sa bahandi, dili matagbaw sa tubo. Sa uban ni translation, dili matagbaw sa income. Kini kakawangan usa. Kung wala kay gitagan-an day anak, kawang na. Pero kung ikaw ginikanan, nagtigom ka para sa imong mga anak, payo na, gunting na. Kaya na kay gitagan-an, at least ang imong mga paghago na aray gipadulngan. Aron nga ang imong mga anak, gahuna-huna ka nga ginikanan nga, aron ang ako mga anak puhon, dili na sila maglisod pag starting na po sila kinabuhi. Nga nang magkasulti ng pastor anak, kasi ko kadungog, sige ko gwaling, pag ingon na nga, full-time sa ministry, gidayoy mo istorya. Naman na nas pastor kay, portahan na iyang mamagpampak. Anak ko, oras makadungog na, moingon dyan ko,
Sala pa rin ako. Pero wala ba na yung nangambog sa pastor, ha? Ang gusto na akong ipunto, mao nga. Sa diha kita nga maginikanan, naningkamot ta pagtigo para sa itong mga anak. Aron nga dili na sila magliso, sila kinabuhi puhon. Sa diha sila na, dili man na sala sa mga anak kung muna gihimo sinikanan. Kung wa ka kahimo anak sa imong mga anak, ayaw himo pagkasada ang uban. Himo anak para sa imong mga anak. Kaya nga nun kami ni Pastoraan, nga nun sa time nga nag-ministry namin, mabati na mo nga dili na kaayo pareha gyud sa unang nga panahon nga grabe ka pikos, grabe ka lisod. Tungkol kay ang both ng mga family namo nagatabang namo sa ministry. Dili pareha sa akong mga ginikanan sa una nag-ministry sila, nga diin walay support sa ilang mga ginikanan. Magtrabaho sila at the same time ministry. Trabaho at the same time ministry. Nakita namo na sampang kami nagdako. Kung nasa diha na sa amo ng panahon, ang bati na mo nga, dili naman ingon kalisod sa una ang ministry. Unang na lang, ang paglihok sa mga tao. Ang paglihok sa Kristohano. Mo na panaminan ako nga nakaingon ko sa among panahon karon. Amo kong uban sa grasya, amo kong panlimbasugan, paningkamutan namo nga ma-prepare po ang agianan para sa among mga anak pagsulod sa ministry nga dili na po sila maglisod. Responsibilidad nato ang ginikanan. Pero kung diha sa imong kinabuhi, you think that you have enough, you have accumulated enough, then enjoy din pag may time. Dili tang nagtigong para raing bayad dito sa ospital. Hinaay mga tao, tigong ba, tigong yun. Grabe ka tipid. Hindi mo salina sa itong busbak. Dihigin mo palit o bago. Unya na daw mo palit o bago kung di na yun mahinsura ang sanina. Sunan dito sa ilahang balay. Halos basta lagi katong dinamos ng murag tiki. Kanang isa ka isda na, pwede pa na nimo sudalo sudstulukan law kay imo kanang bikas-bikason. Para sa din na imong kwarta para bayad ra sa ospital. Madili man nimo gastos imong pagkaon. Labo na ay mga pagkaon nga healthy nga pwede unta nimo kanon aron dili ka magsakit. Nagiingon nga be wise po mga igsuon. Amen. Walay problema kung nagtigom kag bahandi, no problem. Walay problema kung nagnegosyo ka, no problem. Pahimangno lang ni pulong sa Ginoo. Nga dili ibutang ang tanan nimong panahon diha. Kung dili pagahin pod para sa Ginoo o para sa imong paggalingon. Nindot man na nga iniabot sa panahon, ready ang atong mga anak. Pero kana pong na-enjoy po nato ba ang atong mga paningkamot. Amen? Ikaupat na Diyos. The gratification of appetite. Ang pagtakbaw sa iyang kaugalingong gusto. Gratification. Ecclesiastes 6:7, hindi magtrabaho ang tao aron makakaon apan dili siya matagbaw. Diyan sa Ecclesiastes gibalik-balik yun nga, life is meaningless. Life is meaningless. Kakawangan ang tanan. Imagine lang. Ganong mo narbaho man ka? Sige. Ganong mo narbaho? Aron makakaon. Ganong mo kaon man ka? Ganong mo kaon man? Para mabuhi. Abi na ko, kaon kay aron magkatrabaho. Among gusto yung trabaho, nagtukod silang balay ba? Mga panday, libo. Nito na takay.
Kaon ta para makatrabaho na po. Trabaho para mo kaon. Kaon para mo trabaho. Pero mga tanga dyan ko, honestly lang, wala mo gilaayos kinabuhi. Kanang Balik-balik. nigmata ni mo sa buntag mo, balik-balik na lang. Nigmata ni mo, ang uban, thank you Lord. Ang uban, praise the Lord. Na po, nay kape, ini tubig. Na po, sa pinagawas ko na. Nigmata, buntag, paghuman, gawas, prepare sa kagalingon, ako ba, ligo na, paghuman, nagluto ka pagkaon, nagluto ka para kanon. Sa tanang nagluto, di mo magbili mo. Kutod yun to kaon. Nagluto ka para kanon. Paghuman mo kaon, ang plato nga imong gihugasan, nagamit man nimo hugasan ang tubig. Maski gihalan ta mo stick sa plato. Gihugasan imong plato para gamiton. Inigamit, hugasan na po. Pag human naghugas, gamiton na po. Hindi mo na pong hugasan aron gamiton. Di ba laay, no? Di ba? Di na ito kas trabaho, duty ka, ito kas trabaho. Dayon, trabaho ka, aron makasweldo. Ang sweldo nimo, ipalitan mo nimo pagkaon. Iplitira po nimo para mo duty ka. Balik-balik. Yawa mong gikapoy na. Mo na siya ang kinabuhi niining kalibutan ng way direction. Aron magka-direction ang kinabuhi nga sing balik. Nga ini kamatay na to, may pirno ta niining kalibutan na aragi hapon ta balik. Aron nga masanta ng balik-balik ka, i-apply ang Ginoo sa imong kinabuhi. Aron nga na kay direction pang langit, dili ka makabilin aning kalibutan na. Sigig trabaho, sigig hago, Isaiah 29 verse 8, sama sa mahitabo sa usa ka tawo nga gigutom, unya magdanggo nga siya nagkaon, o mahigpata nga gigutom gihapon, o sama sa giuhaw nga nagdanggo nga siya naginom, ug mahigpata giuhaw gihapon, ingon ni ana ang mahitabo sa tanang nasod nga musulong sa bukid sa Sion. Ang mga tao nga mukontra sa buluhaton sa Ginoo mao nay mahitabo. Mangangon sila sa ilang damgo na lang. Manginom sila sa ilang damgo na lang. Nakasulay jud ko anak mo, nakasulay ba na nagdamgo nagkaon ng ice cream? Alang nami aji ka ice cream. Damgo. Mas dagit balaw jud ko tilang-tilang sa ice cream. Nami aji sa ice cream. Mango flavor. Ngala ko, sige na tilang-tilang po, manahulog. Alam ni aji na ice cream mo, di pa mahulog. Katiod-tiod kay gipukaw ang gusto kong papa. Patan ko, gipukaw papa. Uy, mata na kay, malit na ka. Mamanday ice cream. Papa, uy, lamig pa kayo kong kaong ice cream. Di ba, inigdang ko ni mo, matanggang tama, di ni mo kalamig, no? Sa imong gikaon, kasulay mo na. Ha? Di sa kanan, ano? Mas-stored magiging ito nga katangki sa ice cream kao. Pagmata, wa di ay. Ngayon, babasin ba din yung kalibutan na nagdahuntan, nag-enjoy na tayo. Pero kahigmata na to sa kamatuuran, nag-antos di ay. Pagmata. Kasi nagpiyong nakadira. Number 5, pursuit of worldly objects. Isaiah 55 verse 2. Nganong gastuhon man ninyo ang inyong kwarta niya ng dili makaon. Ug nganong maghago kan kamo niya ng dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamo maayong pagkaon ug matagbaw kamo.
Na di ay dili makaon mo napalitunon. Palit daw mo motor, makaon ng motor. Na dili makaon, pero magamit passport. Magamit ko TDI. Magamit. Pero kini naghisgot nga ng mga butang kalibutanon, mga butang ining kalibutana, usahay abi nato, makapahayahay nato, makapaliso di ay. Abi nato gayahay, liso di ay. Nabi to'y di yun patuo. Tambaga. Dili din magdali-dali ang ninyo, ha? Habinin mo ng ninyo, pareha sa salida nga. Everyday, I love you. Lata ba na kita, I love you ba? Then, guyog mo pirmi ba? Moro ginagin ginahuna sa kaminyo. Wa pagkakabalo, nga ini kaminyo na, ultimo asin, bitsin, lamas, bugas, sabon, shampoo, nganli tanang butang sa balay, ikaw na mo'y maghuna-huna na. Ngayon people, sa kaminyo, balansiha sa ninyo. Kaya ba ninyo mapalit ang inyong asin, shampoo? Kaya kung panalitan ini kaligo, ganin ninyo, mayon pa mo, Mang! Naay sabon! Dili pa ka pwede ng ninyo. Ultimo sabon, di pa kaya katabalo maghuna-huna daan. Mang! Gibutang akong brief! Pusok na kayo mo, I love you. Di kabalo ang labag brief. Huwag ka dito sa butanganan. Maayo pa ingon nga, day ang imong kasing-kasing nganhi ipahaluna kay kini saktong butanganan, pero yang break wa ka dumdum ang gibutang. Nya naay mga tao maingon sila, "Layo sa kay kapusanan ng ngalagad sa Ginoo kasi sayang naman ang panahon." Kusog na bang halin Domingo, maligya pa ng Domingo kusog ninyong halin. Sige ka sa pulong sa Ginoo, isigo ka doon ka na. Panahon pandemic, kung saan na inyong simba, siyang katabang ng simba, nakapagkatag na hinunas virus. Wa silang kapalo, alang sa mga taong way kasing-kasing sa pagsimba. Bugat alang nilang pagsimba, dili nila makita ang value. Isaiah 65 verse 13, busa miingon ang Dios, ang akong mga alagad buhok sa pagkaon, apan kamo gutomon. Matagbaw sila, mga alagad sa Ginoo, matagbaw sa ilim nun. Walay isumpay makahubog ha, ilim mo na, tubig na diha. Apan kamo uhawon, maglipay sila, apan kamo pagkaulawan. So, di-differentiate diya kung sa'y kahimtang sa taong mga alagad sa Ginoo, di mga alagad. Nahay mga tao nga dili na sila musimba kay grabe na magudmigi porso nga kuha na magudmigi gi-project. Nigsuon mayong ko nasulayan ko na. Sige padaplin lang sana simba kay aron kanina gyud isa lang gyud ka tuig. Hapit. Bantay ka diha. Dili tanang opportunity makaayo. Naay gitawag door of deception nga giandam sa yawa nga murag opportunity makadaot diay. Ikaw nom nga mga katawangan kini gitawag prodigality o pagka mausikon 556 bante. Ay hayop daw na. Napoy mingon, Pastor murag dili ko maapil anak ba kay wa man koy daghang bande. Oy ayaw ka. Ato daw pamalandungan ng bersikulo Lucas 15:14 hangtod nahulot ang tanan unya miabot ang usa ka dakong gutom nitong dapita og nahimo siyang walay nahot. Kining sa Lucas chapter 15 naghisgot ni sa prodigal son, anak nga mausikon. Pinundong mo sa story anak. Ang anak nga mausikon niya to siyang papa, buhi pa yang papa, ginhawa pa.
Wa pa naglubog iyang papa, gigna niya papa pa. Tagalin ako sa kong bahin. Ang katunga pag yun. E duha naman sila magsuon. Sige. Ang amahan kay nahigugmalig siyang anak. Sige. Ito nga niyang kaptangan ang katunga iyang gihatag sa iyang anak. Ang anak po nga mausikon, pagdawat niya siyang bahay, hala, lakaw dito. Enjoy dito. Libre niya tanang mga tao, kay iya, daghan daw siya friends. Many money, many friends. No money, no friends. Pag-abot sa panahon nga nahurot man ang kwarta, kay kining taong wa nakaagi unsahon pagtigom og kwarta, sayon ra igastos kwarta. Taong nakapulan mo tigom og kwarta, ganahan magsigig gasto og kwarta. Dako kay diferensya ning taong nakaagi og kalisod. Dili ingon kalisod sa mga kalisod sa pagpanginabuhi. Compare na tao nakaagi kalisod sa pagpanginabuhi o taong wa kaagi panginabuhing tarong. Tagain na sila o tag-10,000. Kinsa kwarta o na mahurot? Katong wa kaagi panginabuhing tarong. Kaya naman dili niya masense ang values kwarta. Hatag tag example nga sayon. Sa panahon nga ang tubig naara dinha sa inyong tukaran, panahon mamubo mo bulak, maski pag isa ka balde, isa ka bulak kaya. Pero panahon nga isa ka kilometro imong haykon para makuha tubig, tuo man ko mabubuan pa ng bulaka. Kaya nga naman, lisod, mahal ang value sa tubig. Kung naman sa tukaran ang iyong kuha ng tubig, maglungang kag bugas, maski pag kaduha katulo ni mo kislan. Pero isa ka kilometro ang haykon sa magkuhang tubig, tuo man mo kislan para na mo na yung bugas. Tama mali. Nga naman na, tungod kay nakita nimo ang value sa tubig. The more makita nimo ang value, the more nimong tipiron. The more nimong daginuton. Nakita ba po nimo ang value sa kaluwasan? Nakita ba po nimo nga hapit na mubalik ang Ginoo? Kung nakita na nimo, daginuton nimo tanang oras para sa Ginoo. Pero wala. Ano tayo sa mga? Bibitaw na mulakaw ng simbahan. Naman na diha. Kana naman si pastor kasi lakaw. Kung kana simbahan, na diha po. Yes, kana simbahan, pili simbahan na din. Pero ning balik ni Jesus, dili na din magsimba dito na. Unang ayaw pag-focus din hilang. Kundi atong i-focus ang atong pag-alagad nga mo salpot yun ta dito sa ngaringan sa langit. Muna mga vanities, opportunity for seeing and hearing, endless toil, accumulation of wealth, gratification of appetite, pursuit of worldly things, prodigality. So kanang mga butanga dili makahatag og maayo nga impact sa atong kinabuhi. Gasayang-sayang lang sa panahon. Kung nga ayaw ihurot imong kanang paningkamot niya nga mga butanga. Paggahin o higayon para sa imong kaugalingon nga mahimo kang worthy atubangan sa Ginoo. So unsa man di ay nga klase nga katagbawan ang dapat natong panganduyon. Ang atong panganduyon dili tong makasatisfy sa atong unod, dili tong makasatisfy sa atong lawas, dili tong makasatisfy sa atong pangandoy niining kalibutana. Apan panganduyon nato katong makasatisfy sa pinakalawom nga paginahanglan sa tao. Unsa may mga lawom nga kinahanglan sa tao? Number 1, the overflowing cup of anointing. Na kinahanglan ta sa anointing sa Ginoo. Pastor, kani akong pagtrabaho, pastor, labor man. Kinahanglan bang anointing ang labor?
Mangutana ko, manlibor ka, kinahanglan ba anointing? Dili. Kung naa kay panglantaw sa espirituhanong butang, maski unsa nga klaseng panginabuhian, you need the anointing of God. Kung mag-ispo tag espirituhanong butang, dili lang man nga ikaw maluwas, apan apil ang imong isikataw maluwas. If you have the anointing from the Lord, maski pagtigsilhig ra ka dito sa inyong barangay, kayas ginong luwason inyong kapitan kung naay anointing sa imong kinabuhi. Pero maski pag ikaw mayor niya ng lungsura, di ka kaluwas sa kapitan kung walay anointing ang imong kinabuhi. In Psalms 23 verse 5, ingon diha, giandaman mo ako pagkaon at tubangan sa akong makaaway. Ginihugan mo lana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong kupa. Overflowing. Inamdapan, overflowing. Nag-awas. Nagkinahanglan nga ang anointing sa Ginoo, mag-awas sa atong kinabuhi. Dili itong bino. Panalangin nga wala nay luna nga kabutangan. Wala nay dapit kabutangan. Ano na fullness of blessing. Puno na. Sa may nakasulay, puno na. Kung saan pagkabalo, puno na pastor, na uban, nga may nga nila, nadugay, ako panalangin, sinwa, pag yun naabot ang panalangin. Oy, ablihin na imong mga mata. Bulikata na. Basin nagpabuta-buta lang nga. Kung sa may butang ninyo nga naa sa gawas inyong balay. Diyan na dito. Mutanan ko, kato inyong daro. Anong nasa gawas kay wa na'y kabutangan suot balay. Usahay manggut, iwana ra manggutangan. Ay, dapat ang blessing kay ini nga na. O ikaw di mo inumin sa blessing. Ngano rin ang daro, dili na panalangin. Mga mag-uuma, asa man ang daro, panalangin na dili. Kaya dili na panalangin, ambi na inyong daro, ilista na ko guna. Di mo sugot ba? Ay, ang daro. Di na mo mag duko-duko pa diya ibukat daw kay aron mo mahabukan na inyong tamnan diyan mais. Tamnan ninyo bumay. Igo na lang naguyurog sa kapaw. Blessing na. Kapag kailabot mo ilang blessing. Unsay mga butang dito sa inyong gawas ng balay. Chinilas, pastor. Ngano din man isulod. na ay mga butang sa atong panimalay nga di na masigo dito sa balay. Nanghingapi na ng mga panalangin. Say focus sa mga butang kwarta. Akong gi-imagine anak pastor kanang ang kwarta dili na masigo. Di na masigo dito sa akong bulsa. Gusto niyo ka ang kwarta di masigo sa bulsa? Ha? Kana imong isa ka libo, ipasinsilyo nagtagpiso. Usahay mong doon, limitahan na ito ang Ginoo ba? Maski nakadawat na 5,000, nakadawat na siya gikan sa gobyerno 6,000, ay gamay, kulang. Pasinsilyo nagtagmamiso, masuod ba na si mong bulsa? Di ba naman? Huwag kay bakos delikado yun. Ayaw sige focus anang unsa nga mga panalangin. Tanan nga maayong butang nga gikan sa Ginoo panalangin na. Nangandoy ka katagbawan, panganduya ang Ginoo, Mateo 5:6, bulahan kadto kaningkamot, pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Kasi nangandoy katagbawan, tumanang kabubuton sa Ginoo. Ayaw tong imong kabubuton. Kay ugdi na ba lampos imong kabubuton? Masangil na yung ka. Sikuan magulani. Sikuan manggod. Ayaw na ta. May lang detag success, kusubuan ko. Paglantaw sa anak, guwapo. Ako aning anak.
Paglantaw sa anak kay, uy, nakilig mang kilay, dili nga ako ah. Kinsa ka eh. Dili mag usahay dapat kailata sa tinuod nga blessing. Ikatulo, fullness of joy. John 15:11, gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahigpit ang inyong kalipay. Gishare ni Jesus aron mahigpit ang inyong kalipay kung sa man ang iyang gisaysay. Jesus told about keeping God's command and remaining in the love of the Lord. Ang pagtamod sa pulong sa Ginoo o pagpabilin diha sa gugma sa Ginoo makahatag og hingpit nga kalipay. Dili tong lipay karon. Lipay karon, hilak later. Holding nga sila karon ang lipay kayo. Gugod sila dito sa daplin sa dagat. Pagkahuman, nagtiyabaw di ay. Kaya nga nung dugay na muli, ipangbunalan. Galaag-laag lang mga anak mo. Pananghit po lagi. Di magpalabing. Wala ba na hitabo ha? Sinino natin sa kanang bipula, no? Wala no na dire. Romans 5:15-29, nasayod ako nga inig-anha ko kaninyo, mapuno ako sa panalangin ni Kristo. There is a blessings from the Lord that makes the disciple ni Apostle Paul nga makalipay niya. Yung siya, I know that when I come to you, I will come in the full measure of the blessings of Christ. Wala nagpasabot si Paul nga inigpagkita ta matagbaw baka siya kay pakanon ha. Ganigid. Naabot si Paul talagsa na ni atong andaman pagkaon dili pagkaon ang gilantaw ni Paul apan ang iyang kalipay mao nga dili ko na to John 15:11. I have told you this so that my joy may be in you. Asa John dito. Nasaya ko inig-anha kay nga naman naas kasing-kasing ni Paul nga gusto siya makig-sandurot, makig-fellowship sa mga Kristohanon. Nabati ba po ninyo ang kalipay makig-fellowship? Ako, malipay medyo ko nga madomingo na. Kaya magkita ay napunta. Malipay gani kung mamirkulis maski gamay ra. Unsa pa ka nang madomingo nga daghanta? Mo na nga di ko mo absent. Ay, lisod po pastor, absent ka. Di man musugod sa sulaan og siya mo akong ibilin. Wa kita absinay din. Pero sa tinuod lang, dako na kong kalipay nga magkita ita diha sa presensya sa Ginoo. Dili kay magkita ta dito atong naas kasubanan. May nang naata diri maglipay ta sa presensya sa Ginoo. Ikalima, the fullness of the Spirit. Ephesians 5:18 isya ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguhaa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Atong pangaduyon ang fullness of the Spirit. Ang fullness of the Spirit o ang pagkapuno sa Holy Spirit na siya mo espiritual nga equivalent sa nahubog sa bino. Pero noon, ang pagkapuno sa Holy Spirit, dili pareha ng napuno sa bino nga makiksumbagay. Lahi po na siya nga kaisog. Ang Holy Spirit, puno ka sa Espiritu Santo, maisog ka, isog, mubuhat sa maayong butang. Kaya may tao nga isog sumbagay, pero magbinutan, talawan. Naa ba? Naa. Isog makikpatay. Pero talawan mo itong simbahan. Naa na? Wala, dire. Kaya ang tanang nadre, isog man mo simba. Bahalag
hiwian na. Yung simba-simba po doon, mura po balaan. Di man kinahanglan nga mabalaan taon na o sa manimba. Kaya ang Ginoo man, mao mo usab sa atong kinabuhi. Muna na mo sulti mo. Kadugay na ni kung sinimba mo, yan po na imong sinultihan. Ayun, napuding na nga. Ayun, bili. Ayun, nagdagag-dasan din na lang. Tinuod na. Pero nung kamot, na mausap. Kanang imong pagsimba, naana, diha, makita nato, mananing kamot ka na gustong mausap ang imong kinabuhi. Bahala ko sa isulti sa uban. Dili man ta automatic mausap dayon. Maski pa nang nangaraan ng simba diha, kaysa may kinakaraan ng kuyog na itong simba, pamutan na ganun na. Yung lago ba nagkausap? Lagi, tag-20 anyos nagsinimba. Sarapan, gihapog baba. Wala, bantay ta. Ayaw na pag gilabot dito sa uban, atong kaugalingong kausaban mo yung panglantaon. Muna ingon ni Jesus, usa nimo tanggalon ang puli sa imong kauban, tanggala sa ng trusong nakababag sa imong mga mata. Basin ang muta sa imong kauban, gamay ra. Unya imong muta, truso di ay. Ulaw, butaan na. Umingingon ta, naman sa imong sanina, impirno dyan ka na. Unya ang imong sinina, puros mansa. Nga dili ta mo hukom. Kung pananglit na apoy ning hukom nimo, sa di na. Ingnan na lang, basit di ay tinuod. Tinuod di ay. Butang, anong ibutang nga basit tinuod? Kuha na sa Ginoo, pamaagi na sa Ginoo, aron makahigmata ka, aron na mga ikagpasaylo sa Ginoo, maningkamot ka, na mausap imong kinabuhi. Kaya di man takabalo nga nasipyan ta kung di ka sumayo. Daw, kisa may musugot ninyo, pananglita, naamoy kabugason nga muta. Kaway manghimuta, eh wala na himuta, wala himuta. Example lang. Kung naa kay kabugason nga muta, nagkuyog ta, atubang tag mga dagkong tao, atubang tas mayor, konsihal, gobernador, lamano ta dito tanan, niwagin ka nako tug-ani nga naa kay kabugasong muta. Ini ka realize nimo nga naa kay kabugasong muta. Di ka kamalain ako. Grabe po si pastor. Ay, wow, hindi nakasulti. Ulawa kay ato ko eh. Niya, paglamano ni mo ni mayor, ni gobernador, mo pag nakuhaan sa GMA. Kung kamusta taning gawa sa TV, nakaputay kabugasong muta. Di ba maayo ba nang naimusulti na to? Waan ang buling sa imong mata. Hindi po tamalain. Kaya para na sa atong kayuhan. Na kung naamang ganit manaway na to, ayaw po sila hukmipot na ikaw ganit, ayaw na. Dawata na lang. Kung na hukom ni mo, sige, may inyong paglantaw na to. Sige. Salamat sa Ginoo. Ako ng pangayon sa Ginoo. Mausbon ako sa Ginoo. Anak, human. Walay dumot, walay away, peaceful ang kinabuhi. At ang pangalan ang fullness of the Spirit. Kaya diya sa fullness of the Spirit, ang Holy Spirit makatabang na to sa kinabuhing balaan. Ang Holy Spirit mao'y guarantee sa imo sa akong kaluwasan. And we need the fullness of Christ. John 1:16, gikan sa nangingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Out of His fullness, we have received grace in place of grace already given us. Si Jesus. Kita nga dili ta ngayon. Pero iyang gihatag ang tanan. Full. Jesus gave Himself full. Wala siya nagbilin o gamay kinabuhi. Namatod pa sa itong mga historian, dilanta nila sa time ni Jesus, gilansang siya sa cross. Considering
na siya'y nilansangan sa iyang tiil, nagdupas siya, di koronahan siya cross at ng tunog. Just imagine, nakasulay ba mo ng cold water, ng tubig ba ng gisunog silupin? Diba? Buslutan mo na diri sa ubos, isa ka buslo, tulo-tulo na siya. Ha? Wala mong buta nakaandang o props. Ano mo gina siya? Maski inyong sulayan, tubig sud ninyo o cellophane, buslutan ninyo ilalo, isa ka buslo, tulo-tulo na di gina mo sirit. Pero oras imong dungagan o buho dito sa ibabaw, pusog kayo na mo sirit. And just imagine, Jesus in His crown of thorns plus lansang diha sa iyang mga kamot o lansang dito sa iyang mga tiil. Gikan sa alas 11, mura mo na yung approximation, 11 p.m. up to 3 p.m. Gilansang siya dito. Pagka 3 p.m. nabugto siya. Gitanggal siya dito. Mga alas 5 na hapit. An hour before the last hour. Usa siya gitanggal dito sa cross. So just imagine, na yung mga scholars ingon sila di paagas ni Jesus ang katapusang pata sa iyang dugo. Nga sa diyang maingon na mga parasiyo na kinanglan na balian na og tiil aron mamatay na kay Sabat na ini kaugma. Giibalian na itong na ay duha ka kawatan dito sa likod sa tapat ni Jesus. Pagduol na sa sundalo dito sa kang Jesus tungod, balian na unta niya si Jesus o tiil aron nga anong balian ko no, kay ang tiil mo may magsipanukod, makaginhawa pa sila. Kung balik na dili na siya kapangusog kaaswat sa iyang lawas, so masufukit na, mamatay. Paglantaw sa sundalo nga to kang Jesus, lantaw niya patay naman wa na niya punali ang tiil. Sa mo to na natuman ang gingos kasulatan na wala kay dili siya balian og tiil. Pero sa gihimo sundalo, gidughang ang kilid. Pagdughang sa kilid, unsay migawas, dili na dugo ang migawas, tubig na. Maski katapusang patak sa dugo ni Jesus, iyang gihatag para nimo ug nako, aron imong matagamtang ang fullness. Kinanggingon sa John chapter 10 verse 10, ingon dito, ang kawatan ni anhi, pagpangawat, pagpatay o paglaglag, apan ning anhi si Jesus, ingon siya, ming anhi ako, aron sa paghatag kanimo kinabuhi nga madagayhon. Fullness, dili fullness nga binuang, fullness nga puno, fullness nga katagbawan. Dili basta-basta katagbawan nga gi-offer si Ginoo. He gave up His life for you. Aron nang matagbaw ka, kana imong dagway. Ngayon panamin nimo imong gisaway-saway. Gitagbaw, gusto sino tagbaw ka. Aron matagbaw ka, gi-offer niya yung kinabuhi dito sa cross. Hagbay na si Jesus, nagasulti. Ang muinom nining tubig, itong tabay nagsimbolo niyanto magitawag mga vanity, mga kakawangan. Diba, hinigiuhaw ka, makuha ka tubig dito. Kung jar man inyong sudlanan, kuha ka dito sa jar. O kung tabay man, kalos ka tubig dito sa tabay, aron mo inom ka, paghuman, lakaw ka, kay nakainom na ka, tagbaw na ko. Pagkatiyon-tiyon, balik na po ka, kay mukalos na po ka tubig, kay giuhaw na po ka, muna gitawag kakawangan, balik-balik. Picture out ninyo? Balik-balik, kawang. Mo to ingon si Jesus, apon ang muinom, ini tubig nga akong ihatag. Dili na uhawon, kay diha sa iyang kinasuluran, manggawas ang mga
tubod sa tubig sa kinabuhi nga naghatag kinabuhi dayon. Ang katagbawan na rin ni Jesus. Wala ko nagpasabot mo undang nagkatrabaho, mo undang nag-eskwela. Kay magsimba na lang tapir mayroong magtagbaw tas pagsimba. Ang akong ipasabot mo nga, kung unsa man ang imong kinabuhi, pangitaan katagbawan diha sa Dios. Unsa may examples katagbawan? Timailhan nga natagbaw na ka. Malipayon ka. Ang tinuod nga kalipay, ang tao ang God, lahi. Ang ipangita sa tao, happiness. Kalipay. Nawa nagyapon na tagbaw. Pag kung natong pangitaon ang kalipay diha sa Ginoo, Salmo 37:4, pangitaan kalipay diha sa Ginoo, ug tagbawon kaniya sa gipangandoy sa imong kasing-kasing. Basin diha sa imong kinabuhi mo, wa pa nimo tagaig panahon sa Jesus. Wa ka gikapoy, sito ni kamo. Kapoy. Pero karon nga higayon, tuguti nga si Jesus, Lord, imuha ng higayon ko. Ang imuhanan, ikaw na Ginoong Jesus mo, unahon na ko sa akong kinabuhi. Kung gusto kang matagbaw niya sa Ginoo, dawata ang tubig sa kinabuhi nga na ni Jesus. The water of life, the presence of God, and the Holy Spirit. Mo'y katagbaw. Hapit na, mubalik ang Ginoo. Kung nag-travel pa ta, kung balikod, kung nag-travel pa ta, sama sa mga sa mga Israelites gikan sa Egypt, duol na sila sa land of promise. Kung naaman ka sa pagpakigubat karon sa imong kinabuhi, you need water to survive and win. Water, ganong water man, kaya ang water is pinakakinahanglan sa tao in terms of physical natong lawas. Ang atong lawas is composed of 70% liquid. Ang kalibutan is 75% water. Diba? Karon bisigig init, bisigig tulo, singot ay kabalaka, di mahurot imong tubig. Pero pangandoy ang tubig sa Holy Spirit. Ngayon mo tagbaw nimo. Kaya panindot na. Ang tubig sa Holy Spirit may muhatod sa tinuod nga katagbawan. Ako dili ko makabunyag ninyo sa Holy Spirit. The baptism of the Holy Spirit is dili control sa sigisan kinsa tao, but it is of Jesus. But the Holy Spirit will fill His men. Puno niya ang iyong matatawan in accordance sa iyong kabugot mo. But He is challenging every one of us. In John chapter 7:37, ingon dito, katapusang adlaw, maong labing importanteng adlaw. We are in the last days. And Jesus said sa kusog katimo, duol ka nako kamong giuhaw. Si kinsa katong giuhaw, duol nganhi ka nako, ug muinom sa tubig nga naghatag og kinabuhi. Ug diha sa iyang kinasuluran, mudagayday ang mga sapa sa tubig sa kinabuhi. Pagpadayon niyo basa sa verse 39, si Jesus naghisgot about the Holy Spirit that has not yet been given in the time. But in the day of Pentecost, the Holy Spirit has been released. We need the Holy Spirit. I-release na. Ang manifestation sa Holy Spirit, na. Huwag mo na nga katagbawan ang atong dapat panganduyon. And it will lead us into the overflowing cup of the anointing. The fullness of God, the fullness of the Spirit, the fullness of blessings, the fullness of Christ. Gusto ba ka mapuno? Panampunog sa Ginoo katulang giuhaw. If you have that right attitude of thirstiness, na right thirstiness,
Maski 2 seconds, pwede ka puno. Ay, masaya ko din. Pangayo, Lord, nangandoy ko sa tubig sa imong Holy Spirit. Hallelujah. Nagtatagi sa kaawit, and after singing this song, pag human na itong kanta, buhii ang imong mapagdahig sa Ginoo, worshiping God. And while worshiping the Lord, samtang nag-worship ka, give your whole, ihatag ang tanan. Like there is, wala na tomorrow, wala na niya, but give everything to God, and then let God. Kung punon ka niya karon, pwede kang muuling puno. Pero kung hindi pa, paigong panahon, ayaw ka magpaglaan. Just open your heart. If naapay mga kapakyasan na wala nang surrender sa Ginoo, it's about time. While singing the song, pangayon pa sa iyo sa Ginoo. O ganyan Ginoo, Lord, I need you, God. Sa presensya mo, una ko, o akong Ginoo, una ko, sa buhing tubig mo, tabawan, kauhaw ko, nga Ginoo, nangandoy ko nimo na, kasing ko, nangandoy sa bagong pagdihog mo, nangandoy ang kasing ko, nangandoy nga pag-abulon mo, sa presensya mo, una ko, akong Ginoo, una ko, sa buhing tubig mo, takbawan, ang kauhaw ko, sa presensya mo, una ko, kagiuhaw ko nimo, kagiuhaw ko nimo, una ko, sa buhing tubig mo, tabawan, ang kauhaw ko. For the last time, una ko, sa presensya mo, una ko, kay giuhaw ko nimo, una ko, sa buhing tubig mo, ang Hallelujah.
you, King, in this place and in our lives. Holy Spirit, come and take control. Come and take control. Come, Lord Jesus, take your place. Be enthroned. You are King. Hallelujah. Yes, hallelujah. Lord, we give you thanks and we give you glory, God, for what you have done. Nining adlaw, nabati na mo, Lord, ang katamis sa iyong presensya. Lord, the water of the river of life has refreshed us, O God. Salamat, Lord, sa refreshing na presence nimo, Ginoo. Salamat, Lord, that you are sending spiritual rain, spiritualong nga ulan, nga nagatubig pagbalik sa nagauga na mo, mga pagbalik, nagakauga sa pag-alagad. Lord, continue to pour your presence in this place, O God. Naay mga katawhan nga giuhaw, naay mga katawhan nga dunay abierto nga kasing-kasing andam. Salamat, Lord, nga wa nimo kawanga, imo silang gitagbaw ninitak na. Salamat, Lord, sa imong refreshing na presensya. We thank you, God. Yes, hallelujah. Before I'm going to send you home, saan mo na ko pauli, you need to be refreshed with the presence of God. The Lord has seen your misery. Nakita sa inyong mga kalisdana, problema. And you need that refreshment from the Lord. Aron nga uli mo sa inyong panimalay. Muli ka na dili sama lang gihapon. But a person, a changed person, bag-o na tao, that is also able to share the living water to those who are thirsty. Make a transaction karon sa Ginoo. Hindi mo transaction sa Ginoo, pag-exalt sa Ginoo. And give me time to talk to the Lord. Ibuhos ang tanan sa Ginoo. Ayaw uli, nadili nimo masumbong sa Ginoo. Mga iubos nimo, mga kasakit nimo. It's time. Ang hugaw nga sugdanan, dili mapuno, kinahanglan libyuhan. If you need to forgive someone, forgive now. So that God may be able to fill you. Hallelujah. Dibati nimo nga mulingkod ka, you can sit down. If you want to kneel down, you can kneel. If you want to stand, you can stand. Just remain a little longer lang di sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. As you worship the Lord, make a transaction sa Ginoo. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing.
restored. My mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Yes, God, walay laing makatambaw na mo, Lord, kundi ang magapuyo sa imong presensya. We give you glory, God. We give you thanks. Lord, salamat. Salamat. Hallelujah. Kaitas ng mga kamot sa pagpasalamat sa iyo. Lord, salamat sa imong gibuhat ining adlaw, God. Thank you, God, that you have filled the hearts, Lord. Imo gipuno ang mga kasing-kasing uhaw. Ang mga panudlanan nga empty, God, imo nang gisudlan Ginoo sa tubig sa kinabuhi. And thank you, Lord, walay mo uli ang nalabihan, kundi ang tanan, Lord, matagbaw gayod sa tubig sa kinabuhi. Salamat, Holy Spirit. Magapadayon ka pag-manifest, pag-ministeryo sa tag sa kinabuhi. Even for those nga magauli human sa service. Salamat, Lord, bisan na sa dalan, magaministeryo ka. Hangtod mabot sila silang panimalay, magaministeryo ka, Lord. Hangtod magapadayon sila, Lord, sila mga buluhaton, Ginoo, throughout the whole week. Salamat, Holy Spirit, that ikaw, Ginoo, magaminister sa among kinabuhi. That this whole week, Lord, will be a week, O God, of overflowing river of the Holy Spirit. Salamat, Lord, that there will be a continuous flowing of the river of the Holy Spirit. Salamat, Lord, na kini nga tubig mag-aabot sa among mga panimalay. Mag-aabot, Lord, sa mga dapit ang imong katawan nagatrabaho. Mag-aabot sa eskwelahan. Mag-aabot pa dito sa ilang opisina. Mag-aabot, Lord, dito sa ilang mga umang. Mag-aabot, Lord, sa ministry, Ginoo, sa mga Bible studies nga mga dapit, sa mga lugar nga naag, Lord, iwarawag ang imong pulong. Mabating nila, Ginoo, ang tubig nga naghatag ang kinabuhi. Salamat, Holy Spirit. You have satisfied us. Kung kami mag-auli, Lord, that is never the same like going here. Dili pareha sa mong pag-anhin. But we will go home. Today, Lord, makita, mag-manifest ang kalipay, the joy of the Holy Spirit that is inside our lives, Lord, sa among kinabuhi. Magkutob sa tao nga mong mahinagbo, dili ni matakdan sa ilang mga problema o mga pagmugtok, apan sila'y matakdan sa among kalipay. In the name of Jesus. Salamat, Lord. Our joy has been overflowing, God. Yes, Lord. Kung nasa'yo, Lord, wapag ka na human. But I believe, Lord, I fully believe that you work, O God, in a very special way. Kaya ni mo, Lord, makitagpo, hangtod sila panimalay. And thank you, God. Thank you, Lord. Yes, Jesus. The Lord is restoring something in your lives. Church, I saw a lot of lips that is in dryness because of spiritual drought. Nagakauga ang mga ngabil tungod sa tumang kauhaw.
But God is restoring pinaagi sa tubig sa balaang Espiritu. And the very reason of that spiritual drought, hatred and unforgiveness, maunay mahimong rason nga dili ka makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. God is telling you today to forgive. Ano mabatid di mo ang katagbawan sa kinabuhi? Be healed in the name of Jesus. Nakakita ang Diyos sa imong mga samad. Nakakita ang Diyos sa imong mga pag-antos. Just release forgiveness. Ni atong nakapasakit kanimo. You will never be walking in spiritual doubt again for that season in your life. Untangon na, tapuso na, for the new season of God has come. Enjoy for the spiritual rain that God is going to flow in this church. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Thank you, Holy Spirit, for ministering in your church. Nagpambuhat ka sa imong mga katauhan karon. Rarara baba se kaya rarara handa. Sukurarara baba se kaya rarara handa. Rarara baba se kaya rarara handa. The rain is coming your way. The river of life just started to flow. Magakalipay, magakalipay kita. We will enjoy this rain.
Lord, salamat, Ginoo, for ministering with us today. You have sealed the prophecy. Dried lips. Are now being satisfied. Ang kang hidayah, Lord, pasalamatan. Ingon kami sa palibaw na deklara divine provision, divine protection, peace, prosperity be upon you all throughout this week. And the flow of the living water, of the water of life that is Jesus, may continue to flow in your lives throughout the whole week. Thank you, Lord. Ayaw sugot nga naay sala nga makababag, makapugong ini. But continue to live a pure life in the Lord. And this river na nagadagay na sa imong kasing-kasing will overflow until Jesus may come. Yes, Lord. This I declare